talagang may may ugali na acne, yung tinatawag na acne. Yung alam ko na yan. Kasi minsan kasi may mga tao talaga na kumbaga sobrang bilib sa sarili, sobrang um, ano parang parang alam niya lahat eh. Hindi ka na makapagsalita kasi ikaw na ang mali. So palaging siya ang tama. So ayun, hindi din maganda. Hindi din maganda na sabihin, alam ko na yan. Ganun yun. Ganun talaga yun. Di rin, makikinig din tayo para kung ano man ang nakaligtaan sa inaalam natin, may maidagdag pa ang kaalaman natin. So, ano naman, kailangan din na masaya lang tayo at ease lang tayo. Palagi lang tayong nakatutok. Wala tayong iniintindi na iba para good vibes din, smile. Good vibes lang para madali madali makuha ang ano kasi kung mag-irita ka, mahirap. Mahirap. Wala. Tatalsik yan ang mga maririnig mo. Hindi maipasok. So, ayun. Ang ano na lang, ibibigay ko na lang kayo sa trainer natin ngayon, ang presenter natin ngayon. Isang, ano matawag ito? Soltero o soltereto? Ah, big boy or big man? Ano, isang OFW na nag-for good, na umuwi na dito sa Pinas para mag-for good. So, ayun, siya na ang ano, tawag nito, magpakilala sa sarili niya. At ibigay ko lang ang pangalan niya, si Coach Christian Binluan. Welcome, Coach. The mic is yours. Ayan, hello. Ayan, hello. Good morning. Ayan, palakpakan naman natin si Coach Janet Arnoco, di ba? Grabe, napaka-energetic. Siguro nag-take to ng ano ng multivitamins, di ba? Happy Highlight. Ng ultra magnesium, ng super red, ng super green, ng factor 4. O, di ba? Kita nyo naman. Kaya napaka-energetic. Tsaka yung ano niya, di ba? Yung pag-flow niya ng mga sinasabi niya, di ba? Napakaganda, napakalino, di ba? Tayo talaga is makikinig talaga, no? Hindi pwedeng, alam mo na lahat, no? Hindi pwedeng kailangan na nakikinig talaga. Ayan, so, mag-ano muna ako. Ayan, ano ba? Ipin ko lang yung aking sarili. Ayan, so good morning sa inyong lahat. So, yan, so, meron tayong training. So, ano bang training ni Coach ngayon? So, itong training na to, no? Na-topic ko na to dati. Oo, kasi hindi na ako nakagawa ng bagong training kasi nagka-problema din itong laptop ko. Ngayon, medyo nagagamit ko pa naman siya. Nung nakaraan kasi nagahang na. Nagkaroon ng parang LCD. Gagawa sana ako ang topic ko sana yung isa. Kaso ito, maganda rin naman to na mauulit natin. Kasi that time na na-training ko to, no? So parang nasasabi ko na yung kaalaman ko regarding sa business. Lahat naman tayo maraming alam. Depende sa field natin. Ikaw, kung anong field mo ngayon, magaling ka dyan. Alam ko. Kung ano yung work mo ngayon, magaling ka dyan sa field mo. Pero pagdating sa ganitong industry, no, sa live good, no, sa ganitong industry, sa network marketing or tinatawag, although hindi naman tayo traditional, no. So, iba talaga yung ano progress na natutunan ko. Na-training ko na siya before, pero parang sabi ko, nung binalikan ko, parang iba na yung pwede kong sabihin. Mas ano na, mas malinaw na, mas mako-connect niya talaga, mas mauunawaan niya at mamomotivate talaga tayong lahat. No? Even ako, no? Yan, so, kasi kahit ako naman, continuous learning lang, no? Hindi pwede yung alam mo na eh, di ba? Sabi nga ni Coach Janet, di ba? Hindi pwedeng alam, kailangan continuous learning. Kasi even though yung mga mayayaman, no? Kahit mga CEO, no? Tuloy-tuloy po sila nag-aaral, natututo, di ba? Kahit mayayaman na yun, nagbabasa pa rin sila, nakikinig pa rin sila. No? So, kaya kailangan ganun din tayo, no? So, yan, mag-ano lang ako, share screen lang ako. Yan, so bago yung ating Zoom eh, yung Zoom ko eh.
Hindi naman kailangan mag-share sa yeah. Canva. Ayan, kita na po ba? Pa-type na lang ng number 1 para akong nakikita na, para alam ko. Ayan, so, ayan, syempre, shoutout ko muna kayong lahat na masisipag, di ba? Na always lagi nag-aatin, no? Kahit na busy, di ba? Kaya okay lang kahit naka-off camera, ang importante na nandito ka, nakikinig ka. Kasi I believe na almost 50% plus ng success is showing up talaga. 'Di ba walang naging successful sa kahit anong field na hindi po nagdaan sa pagsubok or sa training, 'di ba? Kahit si Carlo Yulos, 'di ba, yung kamukha ko daw, na-charot lang. 'Di ba kahit si Carlo Yulos, 'di ba, 7 years old pa lang ata siya, I think mga 17 years yung training niya. Bago siya nakapag-uwi ng 2 gold medal. May training din, no? Kahit sino, si Heidelin Diaz, kahit yung Usain Bolt ba yun, yung mabilis tumakbo, di ba? 9 seconds lang. Merong training na pinagdadaanan sa ano naman sa buhay, di ba? Si Manny Pacquiao, may coach yan. Sa basketball, may coach. So kailangan sa business, meron ka ring coach. Di ba? Meron ka rin nagtuturo sa'yo, nagte-training. Di ba? Kaya, minsan yung iba, di ba, meron pa nga life coach pa. Ano? Di ba? Yan. So, yung kaalagaan din na meron tayong coach at merong nagagab sa atin, saka meron tayong nagte-training tayo. Kasi hindi pwede na marunong ka na, ano, alam mo na lahat. Kung alam mo na lahat, dapat talaga, ano, diamond ka na or crown diamond na. So, kailangan talaga, no, lahat na nakikinig guys, na ano, no, pinapakinggan talaga. Yun, so ang topic ko is motivational training, 'di ba? Baka meron diyan nanghihina na, nalolomoral na, kumikita, hindi kumikita, maliit pa lang. So, ito yung mga pagbabasihan natin. Dito, magkakaroon din kayo ng mga foundation or kung nasaan na ba kayo para malaman nyo yung direction nyo. And okay lang naman sa una na hindi ka kumikita kasi nasa ano ka pa naman, learning stage. Pero hindi naman ganun katagal. And depende talaga sa'yo kung mamadaliin mo, bibilisan mo mag-aral. Tsaka hindi pwede kasi na nakatingin ka lang sa pera tapos di mo naman alam kung paano mo kukunin. Kailangan meron kang skills na tinatawag, di ba? Dito naman maraming skills na tinatawag na tinitraining, di ba? Tulad ng mga 4 pillars, 5 basic skills. Baka gusto mo lang kumita pero di mo pa pala alam 'yun, di ba? Di mo pala alam yung pag-prospecting, di ba? So, may mga training tayo niyan, no? Iwalay, no? So, ito, motivational training lang and yan, so magpapakilala mo na ako. By the way, I'm Christian Binluan, no? Tama yung sabi ni Coach Janet, no? I'm former OFW from Japan, no? Nag-uwi Pinas na po tayo for good. In 3 years, no? Okay naman, no? Nakaipon naman. Pero iba talaga pagka-business. Habang bata ka pa, ganun din naman, no? Makikita nyo naman, no? Kung sa plan ba yung sa statistics ng ewan ko kung saan ko nakita yun. 98% talaga after 4 years plan na working. 40 years plan na nagtatrabaho. Karamihan, 98% is broke po talaga. Mahirap po talaga. Hindi kayang tumigil sa pagtatrabaho. Masakit yung katotohanan pero totoo eh. Kailangan natin tanggapin para makalaya tayo. And kailangan gumawa tayo ng action. 'Di ba? And 'di ba? Hindi pa naman huli ang lahat no kahit na nag-edad ka na ng 60 pataas, 'di ba? 50 pataas. Kasi kung yung success naman, hindi naman yun sa edad din eh. Pero kung habang bata, mas okay din. No? So, 'di ba kung titignan niyo naman no, naging successful yung may-ari ng KFC, 'di ba? Yung lolo ko, 'di ba? Si Colonel Sanders, 'di ba? Ilang taon na siya? I think mga 65 na 'yon. 'Di ba? Ang usapan lang naman niya, ang gusto lang naman niya, inaalok niya lang naman yung recipe niya ng fried chicken niya. Ikaw, owner ka ng restaurant, meron kang sariling recipe ng fried chicken, bibilin mo yung kanya. Ang dami nag-reject sa kanya. Kay sa lolo ko, kay Colonel San. Dami nag-reject. I think mga 1,000 times mahigit siyang na-reject. Hindi tinanggap. Ang ano lang naman niya, magkaroon lang siya ng royalty share sa every time na mabebenta ng recipe ng fried chicken niya. Walang tumanggap hanggang sa 1,006 or 1,008 times. Meron pong isang restaurant owner na tumanggap ng recipe niya. Di ba? Kung ikaw pa lang dito sa negosyo mo, 1 times, 2 times, 3 times, 100 times ka pa lang nare-reject, nag-quit ka na. Di ba? Kung doon pa lang no sa 1,000 times ni lolo ko no ni Colonel Sanders, kung di na siya nagpatuloy no, hindi niya na inalok yung recipe niya ng fried chicken, which is yung KFC ngayon, 'di ba? Yung Kentucky Fried Chicken ngayon na sobrang sikat. Andun yung logo niya. Di wala sanang gano'n, no. So, wala sa edad no, and depende talaga. Basta ang ano doon, mahalaga doon, na kahit na anong rejections, tuloy-tuloy ka lang. Ayan, so, yan, 10 years employment po ako, no? Ay 18 years nag-start na po ako magtrabaho. Yan, no, 18 years. So, nalalaman yung edad ko, no? 18 plus 10, bali 8 years old na po ako. Minus 10 plus 10 pala. No?
Ayan, so live good full-time coach no wala na tayong ibang ginagawa no. Taga Quezon City po ako pero di po ako doon nagstay. Kasi naniniwala po ako na mahalaga po yung environment. Kung sino yung madalas mong sinasamahan, nakakasama mo, mahalaga po yung environment mo. Kung sino yung nakakasama mo, kung mga marites yan, mamaya nagchichismisan ka na rin, di ba? Kung sino yung mga kasama, mahalaga yung environment mo. Kasi kung narinig ko rin no, kay John Maxwell, kung kilala si John Maxwell, meron kasi siyang tinitira, no, maingay sa lugar niya. Nag-sacrifice siya. Ang ginawa niya, nagsusulat siya ng libro, hindi siya makapag-focus, maingay kasi sa lugar. Lumipat siya ng lugar kung saan tahimik para may sulat niya yung libro na ginagawa niya. Kung kilala niyo si John Maxwell, ano yan, sobrang sikat din yan. And all about leadership ang kanyang tinuturo and all about, I think, mga Bible din po. Ayan, so I'm a businessman, no? Meron po tayong mga business na rin, no? Kakunti lang naman, hindi pa naman ganun kalaki. Diba? And we are all I am entrepreneur. And we are all entrepreneur, no? So, lahat po tayo dito, entrepreneur. Once po na nag-put up kayo ng capital sa negosyo nyo, ang tawag, kahit maliit pa yan, ang tawag sa inyo, entrepreneur. And alam ko, lahat naman kayo may vision. Nung una, nung pagsali nyo dito, maybe wala. Huwag kayo papayag na sumali kayo dito, entrepreneur kayo, wala kayong makitang vision. Ano ba yung dulo na nag-aantay sa inyo dito? Yan kasi yung ano eh, magpapatibay sa inyo bakit kailangan nyo patuloy once na nare-reject kayo, napapagod, tignan nyo lang yung dulo, hindi nyo iisipin yung mga pagdadaanan nyo kahit anong struggles ba yan, 'di ba? Mga pagsubok, hindrances, 'di ba? Obstacle na pagdadaanan nyo dito. Hindi nyo yan titignan. I-enjoy nyo lang yung process, 'di ba? Kaya lahat tayo entrepreneur and dito naman once na nag-put up ka, napakalit lang naman ang capital dito sa atin. Ano ba naman yung 3,000, 'di ba? Ang dami na nating nawakan 3,000, wala naman tayong business. And take note, 'di ba? Napakaganda ng lead. 200 plus countries market mo, no? So, yan, no? I am a professional affiliate marketer, no? So, sabi ko sa inyo, hindi tayo traditional multi-level marketing. Tapos na, hindi tayo yung gano'n na benta-benta, invite-invite, lifetime ka mag-invite, wala kang invite, wala ka nang kita. Hindi tayo gano'n. So, once na-establish mo to, meron ka ng tinatawag na ano, passive income, di ba? Pag meron ka ng malaking grupo, time will come, di ba? Papasyal-pasyal ka na lang, pakaway-kaway ka na lang. Dito yung skills na una nyo madedevelop, paano mag-training, paano mag-host, paano mag pag time will come, de-develop nyo paano kumaway, paano ngumiti. Kumikita kayo. Yan yung tignan nyo, wag yung enjoy nyo lang. Yan yung nakikita ko talaga. I-develop nyo, kumikita na kayo nun. 1 million, 2 million, 5 million, 100 million, 100K, di ba? Walang imposible eh. Kasi ang layo eh, lifetime. Hindi kasi to long term eh, lifetime daw eh, di ba? Hindi to long term, lifetime. Panghabang buhay. Pwede nyo to ipamana sa magiging, ano nyo, magiging mga apu-apuhan. Ganun. Di ba? Magkakaroon daw kayo ng statue, di ba? Ayan, so, yan, next na tayo, coach. Wala, hindi kami interested sa buhay mo. Grabe naman kayo. Ayan, so next na tayo. Yan, ano ba ang training natin, coach? More on ang tinatraining ko talaga is, personality development. Di ba? Kasi mahalaga yan, no? Kung nag-attend kayo or nakinig kayo kay kung umabot kayo, I think mga alas 10 pasado na 'yon, no. Yung mag-asawa, Charlene Caparoso and Noel Caparoso. 'Di ba? Yung dalawang mag-asawa. Oh, kung sino yung nakapag-attend pa, no? Tinapos hanggang dulo, no. Tinapik nila doon bakit yung iba hindi tumatagal, yung iba lumilipat sa kikita lang, paglalagin lang, kikita na walang gagawin. Ibibigay mo lang yung pera mo sa kanila, tapos tatakbo na sila. Huwag kayong maniwala sa mga walang gagawin kikita. 'Di ba kung madali lang na yumaman or kumita, napakadami ng mayaman tsaka kumikita ng wala. Tayo nga dito nagpapakirap, nagpapakabuyat, 'di ba? Nagtatrabaho natin naman. Tapos sila walang gagawin. Naku, matakot kayo pag ganun yung nag-offer sa inyo na walang gagawin. And yan no, and personal, yung pinag-usapan nila doon, it's all about financial literacy daw. 'Di ba? Yung training natin. Financial literacy and personality development. Yung ang pinaka main topic, main point nung sinabi ni Coach Charlene Caparose and Noel Capa. Mga ano yun, mga businessman din yun, mga matagal na rin sa ganitong industry and mag-asawa sila. Yun din yung sekreto nila kaya nagkakaunawaan din sila. No, kasi sa personal development, madamo yan. Ibig sabihin yan, individual. Yan, individual. Oo, medyo tayo, support system. Meron tayong support system, grupo. Pero kailangan din as individual, nag-grupo tayo. Tututo tayo. Hindi pwedeng iasa natin lahat sa coach natin, sa mentor natin, 'di ba? Sa downlines natin. Paano pag busy si coach? Meron kang kakausapin. Hindi naman masama no kung 1 year ka na, 3 months, 1 year ka na. Mas okay 'yun no, pero maganda rin na natututo po tayo. Kasi time will come, ikaw naman yung gagawa nun. Kasi baka naghihiling ka na magkaroon ka ng malaking grupo, malaking down, maraming organization, pero 'di ba, maasa ka pa rin pala.
Di ba? Sa upline mo. Di ba? Walang masama no, sa una, 3 months. Pero kung 1 year ka na, mahirap naman. No? Pero kung mabagal talaga, di okay lang. Pero kung maano man, busy, sana wag tayo magalit sa mga upline natin. Kasi busy rin yan sila, maraming ginagawa. Lalo yung iba, part-time lang ginagawa to, di ba? And alam nyo, parang ano kasi yan eh. Ito, imagine niyo yung nagtatayo ng pundasyon. Di ba una may ano yan, may bakal na nilalagay, tapos nilalagyan ng semento. Tapos may kahoy sa gilid, sa labas, para pangharang, tatayo yung poste. Di ba? Di ba may bakal, na ano yung bakal, tapos lalagyan ng kahoy, tapos bubuhusan ng semento. Para tumibay, di ba? Yun yung nagiging, yung ano, yung kahoy na yun na nakadikit doon, sila yung upline, yung semento. Yun yung nagagay sa inyo dito. Time will come, pagka tumagal na kayo, titigas na yung ano, yung semento. Pag tinanggal na yung apply nyo, kaya nyo na tumayo mag-isa. Diba? Kahit ano pang bagyong dumaan, ano pang pagsubok dumaan, kaya nyo na tumayo mag-isa. Yun po yung maiyahan tulad ko lang dyan sa ano natin. Kailangan na personal development. Kasi dyan matututunan mo, marami yun. Diba? Nag-training tayo. Dito, mapapaisip ka ng creativity, diba? Okay yung copy, no? Copy. Diba? Copy business lang naman tayo. Pero minsan mapapaisip ka din ng creativity mo. Resources ka din. Develop. Yan, makakaroon ka rin ng maraming goals. Yan, ituro natin mga motivation. Ayan, di ba? Vision, planning, and learning. Yan, madami, no? So, ayan, more on na training ko na to, no? Ayan, pag-uusapan natin, 4 lang. Di ba? Sabi nga, no, may nagsabi, nakalimutan ko dami nagkasabihan, no? Ad age, kasabihan. Sabi, the distance between reality and your dreams and your goals, reality, the distance is called discipline and action. Action lang yung nasa gitna. Discipline, action, and consistency. Di ba? Ito yung reality. Kung nasa tayo ngayon, yung dreams, yung gusto natin puntahan, diamond, or yung goals natin. Action lang. Action lang talaga. And discipline. Consistent. And tuloy-tuloy lang. Consistency. Whatever it takes, ano man ang mangyari. Ayan. And yan. Discipline, goals, focus, consistency. Diyan lang tayo magpo-focus dito. Nakuha ko. Ito, nakuha ko lang dito sa ano. Kung saan ako madalas nakikinig sa YouTube sa kanya. Kasi motivation yung mga pinopost niya. Madami, galing yun. Doon ako nakikinig talaga sa YouTube. Kaya ganito yung mindset ko dahil din sa kanya. And sabi niya, basta alam mong nasa tamang path ka, dapat tuloy-tuloy ka lang at siguradong magbubunga din yan. 'Di ba? Alam niyo naman, 'di ba, na alam niyo ba na nasa tamang path kayo dito kay Live Good? Baka mamaya ginagawa niyo to pero hindi niyo alam. Hindi pala kayo sure. Hindi pala kayo 100%, hindi pala kayo 100% committed na sure kayo na nasa tamang path kayo. Madali lang naman para malaman niyo yung nasa tamang path kayo eh. Tignan niyo lang yung mga nauna sa inyo. Yung mga nauna sa atin. Yun lang tinitignan ko sila. Yung sundan ko. Di ba? Di ba? 22 years old. Grabe, nakakamiss, di ba? Yan. Coach Fernan, di ba? Yan, tuloy-tuloy lang. Magbubunga din yan yung ano natin. Huwag ka lang hihinto, di ba? Enjoy mo lang yung proseso. Yan, di ba? Yan, no? Ikaw, disiplina, tas goals mo. Di ba? Disiplina talaga. Disiplina. Ano ba yung disiplina, coach? Disiplina gumising ng maaga. Disiplina na kahit ay naanto ka na, matutulog ka na. Disiplina na ano, magpa-follow up ka pa rin ng clients mo, magpa-prospect ka pa din. Disiplina yan. Kaya yung konti lang, yung 10 minutes na pag-chat, pag-add, di ba? Pangamuhay, pag-follow up. Disiplina po yun, yung gustong-gusto mo na matulog, di ba? Disiplina po yun sa minsan sa pagkain, di ba? Yung busog ka na, no? Extra rice pa, oh. Disiplina din yun, pinipigilan mo yung sarili mo. Yun po yung mga disiplina. Ayan, no, ayan. Minsan kailangan pa ng months o ilang taon bago ito gumana. Di ba? Yung nagmamadali sa resulta, no? Wala pong instant milyonaryo, no? Instant na. Nasanay kasi tayo sa instant eh, no? Pero walang instant, no? Nasanay tayo sa instant noodles, instant coffee, di ba? Instant jowa. Ay, nasanay kasi tayo sa instant, no? Swipe left, swipe right, like, heart, di ba? Jowa. Hindi po, wala pong instant kasi may process din yan eh. Kahit naman yung noodles, yung coffee, di ba? Kukuha ka ng, pakulo ka muna ng tubig, di ba? Kuha ka ng baso, mangkok, lagay mo yung noodles, o kayong, may proseso. So, ganun din sa pagyaman. Dito sa business natin, merong process. Ang tanong, alam mo ba kung nasan ka na? Saan ka na ba? May mga stage kasi or per level. Parang sa games lang, paano ba nagle-level up yung character mo sa game, sa mga mahilig sa game? Di ba kailangan ng experience? Di ba? Experience yung kailangan para ka mag-level up. So, damihan mo yung experience mo. Ano ba experience? Yung ma-reject ka. Experience yan. Yung kung mausap ka ng tao, pinagpapawisan ka, experience yan. Nagsasalita ka sa Zoom, nauutal ka, experience yan. Di ba? Napupuyat ka, experience yan.
Basta anything about na ginagawa mo patungo sa goals mo, sa success mo, experience yun, basta naka-align ka kung ano man yung goal mo. Eh, siyempre, dapat alam mo yung goal mo. Kung goal mo mag-silver, mag-gold, diba? Ano man yung step by step, pagdadaanan mo. Hindi pwedeng first floor ka pa lang, gusto mo 100 floor na. First page ka pa lang, gusto mo 20 page ka na. Diba? Hindi pwede na i-compare mo yung sarili mo sa iba na bakit sila laki na ng kinikita, ikaka-start mo pa lang. Build mo muna yung sarili mo. Kung di ka pa malaki kinikita, patulong ka sa apply mo. And number one talaga, build yourself. And ano, pwede ka naman mag-ABC role. Gamitin mo yung mga result ng apply, ng company, di ba? Ayan, ito lang. Kaya be consistent at wag kang susuko dahil darating din yung malaking progress at resulta sa buhay mo. Ayan din, sinasabi ko yung sarili ko. Be consistent. Sabi ko, ano na bang kaya ko, di ba? Ano na bang kaya? Once ba na bigyan ako ng malaking grupo, kaya ko. Yan lagi tinatanong ko sa sarili, kaya ko nang hawakan? Kaya ko na ba mag-present? Alam nyo, may nagpapapresent nga sa akin eh. May ano, meron akong business partners. Mag-present daw ako ng presentation. Alam mo, mga pepresentahan ko, ano, may iba, may DILG, police yun, di ba? Meron, negosyante, restaurant owner, meron, lawyer, meron pa, gobernador. Sige nga, kaya mo mag-present doon kung di ka kabahan. So, kailangan ready ka, prepare ka. Siyempre ako, sige, laban. Dahil alam ko yung live good, maganda. Sige, kailan? O, sige, laban. Pag nakuha ko yun, naantay ko na lang. And ready na ako. Kung ano man yung tanong nila. No? Kasi legit tayo eh. Di ba? 200 plus countries. Ang gaganda ng mga products. Ang lit ng puhunan. Ang dami na nabago ang buwan. Di ba? Laban lang. Ayan. So, bakit anong nangyari? Namali ata ang pindot ko. Ayan. Ayan, no? Sabi dito, no, magtiwala sa proseso hanggang sa umasenso. Di ba? Parang rhyme yun, na parang magkatunog, oh. Magtiwala sa proseso hanggang sa umasenso. Tiwala lang. Tiwala lang kayo. Tiwala sa upline, tiwala sa company, di ba? Tiwala kay God, di ba? Number one kay Lord. Tiwala kay Lord. And siyempre, huwag mong mawawalain yung tiwala sa sarili mo, no? Naniniwala ka sa ibang tao, pero sarili mo, di ka naniniwala. Kaya ko ba yan? Kaya nyo yan. Kaya natin to. Kailangan magtiwala ka sa sarili mo. Yan, and goal, di ba? Laser focus muna sa goals para hindi ka maligaw. No? So, kung meron kayong goal, no? Kung iba-iba, dami pang kunya, nagchat-chat, huwag nyo na entertain yung mga bagay na hindi naman connected. Nagchat sa inyo, ibang lahi, English, or tatanungin ka, nakita kita na connected ka pa. English to, di ko kasi kaya English eh. Para sabi niya, connected ka pala sa Live Good. Ako pala si ano, ganito. Huwag nyo na entertain yun. Live Good na yun eh. Tsaka kung kilala nyo naman, tsaka Pinoy, kasi pagka madalas scam eh, yung mga English, tapos di naman natin kilala. Minamarket kasi nila yung Live Good kasi alam nila merong market, merong pera kay Live Good. Minamarket nila tapos yung iba madaling, kaya yung iba na-hack eh. Laser focus lang kayo muna sa goals nyo kung huwag kayong masyadong maraming ginagawa kasi kailan establish nyo muna isa. 'Di ba? And one company lang dapat, isang MLM lang yung pwede. Pwede kang mag side ng business tulad ko, pero iba yung nag-ano doon, investor lang ako. Iba yung nagpapatakbo, hindi ako yung nagpapatakbo. Iba, nag-invest lang ako, ganun. Pero kung ikaw din yung maghahati yung oras mo sa proseso, di ka makapag-focus, di wala ka ng laser focus sa goals mo, maliligaw ka. Matatagalan ka. Diba? Hindi ka magtutuloy-tuloy, hindi magbibilis yung progress. Ayan, so, ayan, ayan, nakalagay. Masyado ka nang nasasanay sa instant gratification. Ayun yung sinabi ko kanina. Kaya akala mo ganun kadali ang buhay. Nung kala nila madali, di ba? Even pag tama sa loto, may process yun, eh, di ba? Tumayaman mo yun sa loto. Di ba? Yung sobrang baba ng chance para tumama ka ng loto, mas mataas pa yung chance na tamaan ka ng kidlat. Di ba? Tinatamad ka sa buhay kasi gusto mo kagad ng malaking progress. Di ba? Yung iba, baka may mga tinatamad dito. Ano ba yan? Isang taon na ako, bronze pa lang ako. Ben, isang taon pa lang ako, silver pa lang ako, isang taon pa lang, gold pa lang ako, isang taon pa lang, platinum pa lang ako. Ang tanong, ano na bang na-develop natin, sarili natin, ano bang kaya natin gawin? Baka meron pang, kasi hanggat ang isang bagay no, na hindi ka nakaka-progress, nakakausad, yung problema, paulit-ulit yan mangyayari sa'yo hanggat di mo na-solve, hanggat di mo nakukuha yung solusyon. Yan, kung paulit-ulit tayo nare-reject, ibig sabihin, di pa tayo tamang tao para magpatuloy sa next level. Kailangan pa natin ng mas marami experience. Kailangan mo pa ma-reject na ma-reject. Kasi normal lang naman ma-reject eh. Kasi na-train kasi tayo no, na pag nagkakamali, nare-reject, parang masama or nasasaktan. Pero kung isipin nyo, doon ka nga natututo, doon ka tumitibay. Eh, no?
nakaprogram kasi talaga tayo na ano, na maging mahirap, no? Sad to say, no? Nakaprogram tayo maging mahirap. Alam niyo ba 'yon? 'Di ba? Nakaprogram talaga tayo maging mahirap. Sige, sabihin ko sa inyo bakit. Ano po pinapalabas sa TV? 'Di ba? Ang kontrabida laging mahirap, 'di ba? Ang kontrabida laging binubugbog. O, tapos sabihin sa buhay natin, okay lang maging mahirap. At least bida naman ako, 'di ba? Kaya ako gustuhin ko na lang mahirap kasi at least bida naman ako. Eh, yung tinatawag na programming, nakaprogram tayo, yun yung pinapalabas lagi sa TV mula pagkabata natin. O sinong kontrabida sa TV? 'Di ba? Sinong kontrabida? Yung mayaman, 'di ba? Nagigets niyo ba? 'Di ba yung laging kontrabida, laging masama ugali, laging mata pobre, mayaman. So, bata pa lang tayo, ayaw na natin maging mayaman kasi ang tingin natin sa mga mayaman, masama ang ugali. Pero isipin nyo, tanong ko sa inyo, sino ba ang nagbibigay ng trabaho? Di ba, mayaman? Sino ba ang nagdo-donate, nagbibigay sa charity? Di ba, mayaman? Sino ba ang nakakatulong sa marami? Di ba, mayaman? Madalas nga yung mahirap pa yung nakagawa ng ano ng masama kasi kahirapan ng buhay no. Reality lang. Di ba, sa kakulangan sa pera, di ba? Nagnakaw, di ba? Nakaprogram kasi tayo na ano, and kailangan ma-open mind talaga. Ako na open mind lang din, no. So, ganun talaga dati sa nakaprogram talaga ako na magtrabaho lang. Ito, tignan nyo. Sa school, pag nagkamali ka, pagagalitan ka. Sa totoong buhay, pag nagkamali ka, matututo ka. Tama, tama. Sa school, pag nangopya ka, babagsak ka. Sa school, pag nangopya ka, babagsak ka, pagagalitan ka. Sa totoong buhay, pag nangopya ka, yayaman ka. Diba? Copy business lang naman ang linggo. Pag nangopya ka, yayaman ka. Sa totoong buhay. Sa school, bibigay mo na yung lesson. Di ba sa school, binibigay mo na yung lesson, tsaka kayo test. Diba, bigay mo na ng lesson. Ito, lesson natin today. Bukas may test tayo. Lesson, sabay test. Sa totoong buhay, iti-test ka muna bago mo makuha yung lesson. Baligtad lagi. Ayan. Eh, yung school, ano rin kasi yan, factory din yan ng employee. Yung school. Nagkikreate yan ng maraming employee. Business din kasi yan. So, pansin nyo, madalas ang mga mayayaman, di ba? Yung iba, di naman mahalaga yun, ang foundation yun. Mahalaga, hindi ko sinasabing di mahalaga. Ang point ko lang, di ba? Karamihan sa mga bilyonary, si Pacquiao, di naman nakapag-aral. Pero nag-aral lang siya nung bilyonary na siya, di ba? Siya nag-aaral. Si Penny Reese, hindi naman yan sila, wala naman nung school noon eh. Di ba? Coach, parang ang layo mo na. So, ayan, ino-open mind ko lang kayo kasi yan po ay reality talaga na nangyayari. Alam nyo na yan kasi sa edad natin ngayon, dami natin na experience. Alam na natin yan. 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 O, tanong lang, bakit pag nag-gym ka ba ng isang araw, maskulado ka na agad? Sa mga gusto agad ng diamond dito, na malaking sahod, yan, malaking resulta, malaking income. Bakit pag nag-gym ka ba ng isang araw, maskulado ka na? Di ba dapat paulit-ulit ka pupunta ng gym, paulit-ulit ka nagbubuhat, paulit-ulit kang, di ba? Ayan din. Bakit pag nag-aaral ka ba ng isang araw, graduate ka na kagad? Di naman, di ba? Pag nag-aaral ka, gano'n ka pa ng grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, o graduation. Pero kay Live Good, merong graduation. Literal na merong graduation kay Live Good. Once na diamond ka na, crown diamond ka na, meron ka ng profit sharing yan. Hindi ka na bumaba ng 500,000 naman. Or 200, 300, 400, 6 digits ka na yan naman. Once na diamond ka na. Sigsag kasi sa pag-aaral, after mo graduate ng, sabi natin, college, di ba doon ka pala maghahanap ng trabaho? Kahit sabihin mo ano pang college degree ka pa. Doon ka pala maghahanap ng trabaho. Ito ang pinakamasakit sa Pinas. Sa atin. Fresh graduate. Fresh graduate. Diba mag-a-apply ka ng cashier o sa mall, hanapan ka ng 2 years experience. Di ba? Fresh graduate ka, tapos hanapan ka ng experience. Meron pa. Kukuha ka ng valid ID. Kukuha ka ng ID. Valid ID, kukuha ka. Hanapan ka ng valid ID. Di ba? Wala kang ID, kaya ka kumuha, di ba? Di ba? Yan. So, ipaglaban natin yung Pilipinas. Di naman sa ano, no? Pero yan talaga yung nakikita natin. And hindi natin sila kailangan sisihin, yung gobyerno, yung kapaligiran natin. Wala tayong dapat sisihin. Kasi normal yan. Sabihin ko sa inyo ako nagsabi. Normal yan. Ang kailangan natin sisihin, yung sarili natin. Kasi lahat ng opportunity nandyan sa lupa, binigay ni Lord eh. Binigay niya lahat ng opportunity. Nasa iyo na lang kung paano mo kukunin. So anong kailangan gawin? Personality development, improve mo yung sarili mo. Sa bawat aspects, kung ano yung gusto mo matutunan. Kung ano yung gusto mo matutunan, search mo, skills mo, aralin mo.
Kasi 'di ba lahat naman ng skills sa pag-aaralan. And paulit-ulit mo lang gawin, discipline, consistent, matututo ka. Ayan oh, bakit pag nagtanim ka ba ng isang araw magiging puno na kaagad? Oh, 'di ba? Nakatandaan nyo, ang tinatanim natin dito, mangga ha, hindi munggo. Baka, yung mga, hindi po kasi yung munggo, pag binabad mo yan, bukas may togi ka na, kainin mo, tanim ka ulit ng munggo, di ba? Yung mangga, 'di ba, 5 years, 'di ba, bago umani. Pero once naman na umani ka ng mangga, 'di ba, araw-araw ka na ani ng mangga, 'di ba? Sungkit-sungkit ka na, akit-akit ka. Ano bang mangga yan, yo? May kwento ko yung mangga, wag na kasi baka mangasim kayo eh, no? Wag na, wag na. Ayan, tapos si Coach Sobay, si Coach Janet. Yan, Coach Odi, Coach Henry, yan, Coach Joshua, no? Focus na nakikinig, no? Yan, shoutout sa inyong lahat, no? Dami pala natin dito, no? Shoutout dito pala kayo, no? Yan, pagpa-open cam kayo para naman makita ko yung mga reaction nyo. Mamaya, naaasar na pala kayo sa akin, sabihin nyo lang, or nakyukyutan na pala, no? De, joke lang. Next na natin. Yan, no? Ayan, so, ayusin ang sarili, no, di ba? Sarili pala, ibig sabihin, personal. Mahalaga talaga yung sarili natin. Baka nga di mo pa kilala sarili mo eh. Baka hindi mo pa nga na-invite sarili mo eh. Baka nga hanggang ngayon nagdududa ka pa rin kay Libgood eh. Di ba ang dami ng yumaman? Isa lang naman ang marketing plan. Isa lang naman ang products. Di ba? Isa lang naman ang background ng company owner natin. Bakit sila kumikita? Bakit tayo hindi? Yun ang tanong dapat dyan. Sabihin nyo, naayos na nila yung sarili na. Na-develop na nila yung sarili nila. Hindi man, baka na-reach na nila yung potential nila. Kung tayo, baka on the way pa lang. Kasi ilang taon na ba tayo dito kay Lipford? 1 year, 2 year, tapos expect mo kikita ka kagad na malaki. Diba? Merong process. Kailangan, alam nyo kasi ano, tabi ng mentor ko, ano, binabayaran po tayo base sa value. Value ha, hindi po sa time. Hindi po sa time. O, sabihin ko kasi bakit hindi sa time. Binabayaran tayo base sa value. O bakit mas malaki yung kinikita ng ano ng doktor kumpara sa konduktor? Kasi mas malaki yung naibibigay na value ng isang doktor, di ba? Hindi ko naman dinadaw, no? Dinideprive, binababa yung pagiging konduktor. Marangal na trabaho yan, no? O bakit mas malaki? Kasi mas buhay yun eh. Mas malaki yung value na ibibigay sa oras ng pagtatrabaho, hindi yung binabayaran tayo base sa oras. Kung binabayaran tayo base sa oras, nasa bahay na lang tayo, di na tayo gagalaw. Eh oras lang pala, binabayaran ka base sa oras mo eh. Sabay ka na lang, di ka na pumasok kung binabayaran ka base sa oras mo. Binabayaran po tayo base sa value. O bakit malaki sinasahod ni Coach Henry diyan, 'di ba? Siyempre, ano ba yung value niya bilang nagtatrabaho doon sa company niya? Binabayaran tayo base sa value. Pare-pares lang tayo may 24 hours. Bakit mas iba-iba ang sinasahod natin sa trabaho natin? Kasi value yan eh. Yan yung value mo. Kung service crew, minimum ka. Kung OFW ka, 30 to 100 ka mahigit. Kung dito ka kay Live Good, yung value mo, pataasin mo lang ng pataasin. Paano mo, coach, paano namin patataasin yung value namin? Balik kayo sa topic. Personality development. Improve nyo yung sarili nyo. Matuto tayong mag-present, matutong aralin natin lahat ng skills, right skills, di ba? Right knowledge, di ba? Kailangan lahat tama. Hindi pwedeng, ano, hindi naman kahit, hindi naman kailangan agad-agad, basta on the way ka na. Di ba? Lahat naman, ayan, kayo dito, lahat nag-aatin, nakikinig. On the way na tayo niyan, nagpo-process na tayo. Ayan, o, ayan, di ba? Sa buhay, ang kadalasang kakompetensya mo ay, ayan, tingnan nyo, sarili mo. Sarili ko, sarili nyo. Yan lang ang kompetensya nyo talaga. Meron kayong positive, negative na nagsasabi sa isip nyo. May good wolf, bad wolf, di ba? Yung tawag dito, dalawang wolf, di ba? Lion pa, di ba? Good and bad wolf, di ba? Yung tas evil and good. Meron, ano yun, dalawa yan eh, nasa isip nyo. Meron yun eh, dati cartoon na tayo yung mga pambata. Dito, merong devil dito merong angel. Binubulungan siya sa isip niya. Mag-push up ka. Kailangan mag-push up, sabi ng isa. Wag, matulog ka lang, humiga ka lang, sabi ng devil. Humiga ka lang, sabi ng bad. Humiga ka lang, di mo kailangan mag-push up. Diyan ka lang, wag ka na pumasok sa trabaho. Yung good naman. Mag-push up ka, kailangan mo mag-push up. Papasok ka ba sa trabaho, kailangan mo bumangon. Kasi meron kang goal. Right. Ano, pansin nyo, ano ba yung madalas nyo sinasabi sa sarili nyo? Baka kung negative yan, magtaka na kayo. Hindi na ako magtaka, mga ilang buwan, wala na kayo kay Live Good. Kung negative ba? Kaya, kung anong di ba, merong bad wolf, merong good wolf. Kaya, lagi niyong bantayan yung sarili nyo. Ano ba yung pinapanood nyo? Ano yung pinapakinggan nyo? Di ba, kung marites yan, di ba? May chismis-chismis na kayo dyan. O, si mama ni Carlo Yulo, ganito, ganyan. Di ba? Si Alice Go, di ba? Lumaki po ako sa farm. Charot lang. Okay lang naman yan, pero wag naman yung habang buhay or mas mahabang oras nyo, inuubos nyo na dyan. Okay lang yung konti lang.
Pero wag yung sobra kasi yung nakakasama yung sobra. Babalik ka lang, ano ba yung goal mo? Di ba goal mo yumaman? Tapos yung ginagawa mo mali. Dapat yung goal mo yumaman, yung action mo, dapat nag-attend ka ng training, nakikinig ka ng presentation, nag-aaral ka. Dapat naka-align. Tayo lang naman eh. Dito yung bilis. Tayo ang magkocontrol. Sabi nga ni Coach Fernan, di ba? Lahat tayo magda-diamond. Nasa iyo lang kung bibilisan mo o babagalan mo. Diba? Coach Fernan na nagsabi niyan. Pero inisip ko yun, lalo na yun, layo na yun. Sabi, ano ba yung mga kailangan kong gawin? Kailangan kong matutunan. Ganito, aralin ko to. Kaya excited ako lagi. Matinang training, makinig, mag-aral, mag-prospect, di ba? Tuloy-tuloy ka lang. Yun ang ano doon. Kalaban mo, positive positive talks lagi sa sarili. Motivation, ginig ka ng motivation, magpa-guide ka, maghingi ka ng advice sa mga kumikita. Huwag ka hingi ng advice dun sa mga hindi kumikita. Naku, birds with the same feather are the same birds. Flocks together. Di ba? Diba? Kung di kumikita, uy, tagal na natin, di na tayo kumita. Oo nga, tara, quit na tayo. Sumama ka na. Magpa-advise kayo doon sa kumikita. Di ba? Ayan, shoutout sa mga bagong pasok, no? Yan, dami palang comment. Sorry, di ko na mabasa yung comment niyo. Ayan, basahin ko lang saglit. Oh, yan, may mga nag-type pala. Salamat sa mga nakipag-participate. Oh, may record tayo. Tune in lang ako. Nagluto na ako. Ayan, sige. Ayan, andyan pala si Coach Margie Abiliar, no? Active yan. May record naman tayo. Pero mas maganda na nandito kayo, no? Ayan, so, ayan, dami kong sinasabi. Next na tayo para matapos tayo ng aga kasi eto, yung sabihin ko sa inyo, pag-stay sa ganitong training, isa na yan. Commitment kasi yan eh. 'Di ba? Kasi kung ayaw mo to, ayaw mong dito ka sa training po, sabihin ko sa inyo, sa training, ang maririnig nyo, yung mga ayaw nyong marinig. Sa training, totoo yan. Bugbog ako ng training, kakapakinig ko ng training. Kaya nga ako ganito eh. Kailangan bugbugin yung sarili nyo. Coach, saktan mo pa kami, di ba? Yung iba, sasaktan ako sa mga sinasabi ng mga nag-trade. Pero totoo, kailangan kong matuto. Kailangan kong masaktan para ako magbago, di ba? Sabi nga nila, yung mentor ko, mga pinapakinggan ko, no? Kung kailangan mo ng stress, kung kailangan mo ng stress para yumaman ka, may stress ka pa ba? Di ba? Hindi na, di ba? Kasi, tignan nyo lang yung future. Doon kayo tumingin. And, i-ano nyo lang yung kailangan gawin mga action. No? How to become positive in a negative situation. Turning a negative into a positive. Di ba? Kung negative ka ngayon, turn natin yan into positive. Yun. Pag nag-attend ka ng training, magiging positive ka. Pag nalolobat ka, attend ka lang ng training. Oh, makaka-recharge ka na ulit. Di ba? Bukod sa, di ba, ang gagwapo na ng mga speaker, ng mga coaches, mga trainer, no? So wala tayong magagawa dyan. Ako yung speaker eh. Mag-speaker din kayo para maging gwapo at maganda tayo. Di ba? Yan, si Coach Janet, napakaganda. Di ba? Si Coach Sobay. Yan, si Coach Henry, napakagwapo. Mag-trainer kayo. Mag-speaker kayo. Si Coach Red Rose. Coach Michelle, yung mga nagte-training dito. Andito pala yung mama ko yan. Ma-shout out po. Oo. O sige, mausap tayo. Change name please. Oy, mag-change name kayo. Change name niyo yung mga pangalan niyo para makilala ko at ma-shoutout natin. And open cam no sa mga hindi busy diyan no. Mas maganda na marami ako nakikita. And shoutout diyan kay ito si Coach Jolo Ramil Villamor no. Aabangan ko yan no. Shoutout coach. Ayan, grabe na si Coach Joshua no. Parang sinulat na lahat pati yung drawing no. Parang parang nilagay na. Ayan, so next na natin kasi kinokopy nila. Next ko na. Yes. Ayan, ito yung mentor ko, no? Isa to sa mga one of my mentor talaga. Si Jim Rod. Ano to, may company siya, networking din. 'Di ba? Herbalife company niya, no? Hindi tayo nagpo-promote, no? Herbalife yan sila. And sobrang ano niyan, sobrang legendary yan sa industry na yan. Sa ano niya. Madami yan ano, umaatid sa seminar niya, nagbabayad. Mga ano na, businessman, entrepreneur, mayayaman na sa US, umaatid sa kanya, nakikinig. Yan yung mentor ko. Grabe, napakagaling yan. Yan din yung mentor ni Coach Santi, ni Coach Jessa. Mga diamond. Kung din yung pinapakinggan yan, ba, magtaka na kayo. Pakinggan nyo yan. May mga seminar yan. Tinuturo niya yung marami. Law of average, law of use. Marami yan tinuturo mga law, tsaka principle. Yung about sa fall, winter, summer, autumn, tinuturo niya yan about life. Madami yan and about parable connected sa Bible. Marami yan tinuturo. Sabi niya, you are the average of the 5 people you spend the most time with. So, kung sino yung madalas natin kasama, yun tayo. Kung sumasama kayo sa 5 tambay, pang-anim na kayo. Kung sumasama kayo sa 5 lasenggo, mamaya sumat-shot-shot na kayo dyan, tumatagay-tagay na kayo, no?
Kung sumasama kayo sa 5 Marites, pang-anim na kayo. Meron pa nga nagsabi, di ba? Show me your friends are and I'll tell you who you are. Kung sino yung madalas mo na yung kaibigan mo, sabihin mo sa akin, sasabihin ko kung sinong tao. Sabi nga ni Coach Fernand pa no? Kausapin mo lang daw siya ng 5 minutes, alam niya na yung future mo. Alam niya na kung ano yung mindset mo, kung yayaman ka or hindi. Kung di mo babaguhin yung mindset mo. Kung yung mga pag-uugali mo, mga beliefs mo, the way ka magsalita, the way ka magtanong, alam niya. Kahit ako, minsan nade-develop ko na rin sa kausap ko. Alam ko na kung may potential or wala. Ayun, natatakot. Pwede kayo magtanong sa akin. Oo, okay lang. Yan. So, tuloy-tuloy lang. Yun ang ano. Ayan, di ba sabi niya, ayun, yung magtatawa pa kayo pero ang topic niyo ay tungkol sa pera at pagbibusiness. Di ba? Bakit Pokemon yan, coach? Yan, si Squirtle yan, di ba? O, mga Pokemon. Sino mahilig sa Pokemon dyan? Ay Pikachu. Yan. Ba't ano tayo, coach? Ayan, shoutout kay Sheng. Yan. Yan, di ba? Yun, di ba? Yan, kung sino talaga yung magtatropa, di ba? Dapat tungkol sa business, di ba? Yung mga, kasi yun, doon tayo, yung sabi ni mentor. Ayan, so, ayan, ayan, kung ano man kayo, nanghihina man kayo ngayon, or, di ba? Sabi ni Lord, may plano siya. Di ba? Lahat ng nawala sa iyo may kapalit na mas maganda. Di ba? Lagi yung sinasabi ni Coach Redros, di ba? Huwag manghinayang sa mga bagay-bagay na nawawala sa atin, di ba? Kasi meron yung nakalaan pa na mas maganda at mas makakabuti pa para sa atin. Sabi rin sa Jeremiah 29:11, basahin natin. Sige, sige po, Father. Hindi, joke lang po. Di po ako nagpipreach dito. Hindi po ako expert sa ano. Pero, konti lang sa ganito. Babasahin ko lang konti. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Di ba si Lord nag-declares para sa'yo? Sipin mo yun. Ba't ka takot? Plans to prosper you and not to harm you. Di ba? Yung buhay mo, yung ano kanya, pagbubungahin niya, prosper, and hindi ka masasaktan. Diba? Plano niya, plans to give you hope in a future. Bigyan ka niya ng pag-asa at magandang buhay. Oo. Ba't ka natatakot? Huwag ka matakot kasi God is love. Pinakahayos yan. Ayan, so next na tayo. Ayan, so ayan, dito rin, merong, ayan, dalawang klaseng mindset. Diba? Yung growth mindset tsaka fixed mindset. So kung fixed ka, unahin natin yung fixed. No? Pansinin nyo kung itong madalas yung ano, ganito kayo mag-response sa bawat bagay or pangyayari sa buhay nyo. Di ba? Nag-fail ka, sabi mo, I'll never succeed. Hindi na talaga ako magiging successful. Fix na yun. There's no way I'd be that good, di ba? Hindi ako magiging kagaya ni Coach Christian na nagsasalita ngayon. Kasi gwapo yan, magaling yan, marunong yan, ano yan, Japan yan, nag-aaral yan. Hindi po, walang basihan no kung nakapagtapos ka o hindi dito sa negosyo natin. Kung ano man kayo, bata, maganda, girl boy, bakla, tomboy. Nakatapos ka man o hindi, hindi yan hadlang para no. Why try when I know I'll fail? 'Di ba? Normal naman 'di ba? Yan mga fix. Kung ganyan kayo mag-response, nako pag-isipan niyo na 'yung sarili niyo. I'm no good, I quit, 'di ba? Yan 'yung malala, 'di ba? Mahina ako, di ko kaya. Suko na ako. Sipin niyo pangarap niyo 'yung nakataya dito, susukuan niyo. Yan nga pinapayaman niyo nga 'yung boss niyo kung may trabaho kayo ngayon 'Di ba? Sabi nga ni Chinkita, no, kung kaya mo naman pagyamanin 'yung sarili mo, bakit hindi? Ba't pagyayamanin mo ibang tao? Kung kaya mo naman, okay naman yan yung trabaho, no? Mabubuhay ka niyan, tatanda ka, makapagbigay, makasurvive. Pero kung gusto mong yumaman, mas maganda, mag-part-time ka muna business. Then, pagka tumating yung time, mas malaki na yung kinikita mo sa business or kung kaya mong gawin, kung mas tatawin, gawin mo. It's easier to give up now before I embarrass myself. Diba? Mapapaya lang ako. Ano ako, i-reject ako ng mga kaibigan ko, nireject na ako ng pamilya ko, hindi ako, di ba? Walang naniwala sa akin, ibin yung kaibigan ko, di ba? So, ayun, suko na ako bago pa ako mapahiya. Diba ganun yung kung ganyan kayo mag-isip, nako, delikado yan, sabi ko sa inyo. Yan, I'll never succeed. Oh, why wasn't I born with the skills no? Bakit hindi ako pinanganak na nagdi-dribble agad? Di ba? Wala namang ganun. Si Michael Jordan, pinanganak ba nagdi-dribble agad? O di ba lahat ba ng mga successful, pinanganak ba may ano agad, may skills? Wala naman, na-develop lang yun. Basta yung isang bagay na paulit-ulit mong ginagawa, made-develop yan. Ito pagsasalita, di naman ako ganito karunong magsalita. Bulbul pa ako, bulbul pa ako magsalita. Di nga ako nagpapakita nung una sa Zoom.
Diba? Sino yung mga na-off-cam dyan? Oh, hindi nga ako nagpapakita ng una eh. Oh, okay lang. Ako yung mga naka-off-cam kasi naiintindihan ko. Ganyan din ako dati. Eh, baka busy rin or baka iba nag-shower, no? Okay lang mag-off-cam kayo. I wasn't born with the skills, no? Lahat naman tayo, alam niyo yung meaning ng genius? Lahat tayo genius eh. Alam niyo yung meaning ng genius? Pinakalan ng meaning ng genius. Tinuturo sana mentor ko yan eh. From the word genius, lahat tayo, di ba? Ano yung genie? Di ba kay Aladdin na pag inimas mo, may lalabas na genie. Tapos mag-wish ka, matutupad. Lahat tayo merong genie sa loob natin. Genius. From the word genius, genie in us. Genius. Genie in us. Yan po ang genius. Merong genie sa loob nyo. Ano mang hilingin nyo, ibibigay. Samahan nyo na action. Diba? Mahirap naman, di ba? Sabi nga, ano, kailangan may action. Faith without action is dead. Kailangan dadasal ka. After magdasal, natulog ka na. Pero magdadasal ka, gagawa ka ng action. Di ba? Ito naman yung growth mindset. No? Ito, kung congratulate nyo yung sarili nyo na yung kinakongratulate ko kayo kung nandito kayo. Kung nasa fix kayo, punta kayo dito sa growth. Di ba? Kung nag-fail man ako ngayon, I might succeed next time. Growth mindset yan. How long it how long will it take me to be that good? Oh, gaano ba ako ano para marating ko yung kay Coach Fernan, yan katulad kay Coach Christian or kay Coach Red sa mga mentor. Hindi mo lang alam, lamang ka na eh, 'di ba? Sa mga hindi pa nagsisimula, lamang ka na kasi naka-live good ka na eh. Lamang ka na kasi nakapag-open camera ka na, yung iba off cam po. 'Di ba? Yung mga naka-open, lamang na kayo, 'di ba? Lamang na kayo. 'Di ba? And mabilis lang 'yan, basta tuloy-tuloy lang. Basta enjoy mo lang yung proseso. If I try enough times, oh, 'di ba? Yan, if I try enough times, eventually I won't fail, 'di ba? Kung paulit-ulit kong ginagawa, alam ko time will come na hindi magsasucceess din ako. Hindi na ako magpe-fail. Oh, ito naman isa, 'di ba? I don't care what people think. Kailangan hindi ka people pleaser. 'Di ba? Kung may naisip kang isang bagay, gawin mo. Mag-post ka, 'di ba? Takot ka mag-post kasi baka ano sabihin nila, baka may mag-comment na ano, baka ganito, ganyan, no? Sa isip mo lang kasi 'yun. Ang ganda ng ginagawa natin, wala naman tayo nilolokong tao, wala ka naman tinatapakan ng ibang tao, 'di ba? Nagbabago pa nga tayo ng buhay. Time will come, madaming kapasalamat sa inyo dito kasi narinig ka niya, 'di ba? Na-inspire siya sa iyo. Kailangan di nyo isip, lalo kung tama naman yung ginagawa nyo, wala kayong ginagawang mali. I don't care what people think. Who says I won't succeed next time? Sino ba nagsabi na hindi ka magsasucess sa next na kausap mo ng clients mo, ng prospect mo? Sino ba nagsabi? Baka ikaw lang yan, sa mind mo lang yan. Action lang. Gawin mo lang, sabi nga ng Nike, di ba? Just do it. Mamaya meron yun. Yan, and I've only paid 4 times maybe. Oh. Di ba? Nag-fail ka lang ng 4 times. Maybe. I should give it another go. Kung ilan beses ka na reject, 100 times. Si Coach Red nga, di ba? 100, di ba? Dami na bago siya 1,000 pa ata. Bago siya may nag-yes, di ba? Ibig sabihin yun, marami siyang skills na natutunan na ina-apply niya yung 4 pillars. Natututo. Oy, ba't kaya ako nag-fail? Ano bang sasabi ko? Ano ba? Ba't ni-reject niya ako? Bakit niya ako pinatayan ng call? Bakit niya ako blinak? Natututo ka. Kailangan matuto ka doon. And ako nagsabi sa inyo, lahat po yun normal. Normal po yun, promise. Kala nyo lang hindi, pero normal yun. Marirealize niyo yan pag tuloy-tuloy ka. Maganda nga, nag-journal kayo eh, kung ano yung pakiramdam nyo ngayon, sulat nyo. Tapos pag masaya ka, basahin mo. Diba? Yung journal na ginawa mo, yung ano mo, ano yung pakiramdam mo, feeling mo that time. Kasi babasahin mo yan, babalikan mo yan eh, lalo pag successful ka na. Matatawa ka na lang sa dating ikaw. Papasalamatan mo yung sarili mo kasi hindi ka tumigil, hindi ka sumukol. Pangit naman yung gumawa kayo ng journal, no? Yung libro, no? Everything is fine. O, page 1, everything is fine. Page 2, everything is fine. Page 3, everything was fine. Page 4, everything was already fine. Page 5, it's already fine. Sino magbabasa ng journal mo? Sino magbabasa ng libro mo kung lahat okay? Diba? Hindi gaganda ang buhay pag walang ano, pag walang pagsubok. Wala kayong pinagdadaan ng hirap, sakit. Boring ang buhay pag puro lahat ng ini-invite nyo sumasali sa inyo dito. Invite nyo lahat ng ano, lahat ng taxi driver. Wala na maghahatid sa mga pasahero. 'Di ba? Hindi naman lahat talaga sasali. Meron at meron nakahanda para sa inyo. Nakatadhana. Kailangan try ka lang ng try. Ayan, if I tried hard enough, I don't need natural talent. O 'di ba? Hindi na kailangan ng natural talent, nade-develop 'yan. Hindi na kailangan ng talent, basta try ka lang ng try kasi made-develop 'yan. Ayan o, I love a challenge, 'di ba? Yung sa fix ayaw niya ng challenge, isa naman I love a challenge. Gusto niya ng challenge. 'Di ba? Gusto niya ba na-challenge kayo? Yan, sige nga, present ka nga dito. Yee. Sige nga, training nga. O, sige nga, mag ano na. Kausapin mo nga yung ano mo, kausapin mo nga yung
Yung mga kasalubong mo kanina mamaya, ngitian mo nga, invite mo nga kung kaya mo na invitein. Kung nasa dugo niya na yung pagiging networker, no, pag may ngumiti sa inyo, no, kausapin niyo agad. Bigyan niyo ng link, di ba? Ayan, so anong oras na ba? Baka anong oras tayo matapos nito. Yan, no, sorry, nag-enjoy kasi ako no, na mag-training, no, and gusto ko na matransfer ko sa inyo yung mindset ko. Kasi kung mayroon kayong magandang mindset, gifted kayo. Blessing yan. Tinanim yan sa inyo ni Lord kasi may purpose yan. May purpose yan to share. Ibigay nyo, no? Yung kung alam niyo yung talent, di ba? Yung talent niya, tinago. Binawi sa kanya, ba't mo tinago? Hindi mo man lang pinagbunga. Di ba? Yung 5 naging times 2, naging 10 yung talent niya. Yung 2, naging 4 yung talent niya. Kailangan, kung binigyan kayo ng talent, lalo yung i-share niyo. Ayan, di ba? Yan fixed mindset, naka-close na lang yan, nakalak na. Yan, growth mindset. Open yan for all. Open yan for all. Natututo yan lagi. So, yan, meron nga, ano, yan. Tignan nyo, di ba? Ganito yung pure mindset mag-isip. Ganito ako. Naku, naku, kung tatamaan kayo, pasintabi po Unang-una sa lahat sa training, kailangan have an open mind. And unang-una sa lahat, di ko rin ko po kayo pinapatamaan. Ang pinapatamaan ko po yung katabi nyo. Yan. So, and kung tamaan man po, bato-bato sa langit, bukol. Ayan, hindi po tayo, hindi ko, or general to, no, hindi ko kayo hangad na ang hangad ko lahat tayo mag-grow, lahat tayo matuto. Lahat tayo mabago yung pag-iisip natin. Maging positive, kasi I believe yung pagiging mayaman nagsisimula yan sa loob, lalabas yan. Kasi lahat ng magiging action mo, positive na yung yung pag-iisip mo, di ba? Kasi nagsisimula yan sa mindset, the way ka mag-isip, personal growth, personality development. Ayan, so for mindset, sabi niya, hindi ko naman madadala sa langit ang pera, bakit ko pararamihin? Di ba? Grabe, no? Makasarili. Makasarili yan, poor mindset. Hindi mo ba naisip yung mga anak mo, yung mga apo mo, yung maiiwan mo dito sa lupa? Hindi mo yan madadala kasi iiwan mo yan eh. Pwede mong iwan sa akin. Di ba? Bigay ko sa bank account ko. Kung aalis ka na. Di ba? After mong pagpayaman, bigay mo sa akin. Tatanggapin ko yan. Makakatulong yan sa ibang tao. Donate mo sa charity, sa mga... Di ba? Ayan, ganito yung rich mindset mag-isip. Mag-isip. Hindi ko man madala sa langit ang pera, at least may maiiwan akong maayos na buhay sa aking pamilya. Yan, ganyan ka pa mag-isip. Pa-comment nga. Me. Yeah, pa-comment naman dyan ng me. Para alam ko kung sino yung nakikinig, sino pa yung gising na. Sino yung hindi pa tulog, sino yung gising pa. Yeah, titignan ko, ilan tayo dito. 24 tayo dito, no? So, ayan, ilan pala yung nag-comment. Si, ano ba, pag di ko nabasa yung pangalan mo, tatawagin kita. Kailan, mabasa ko yan. Ayan, no? So, ayan, yes, ganun, no? Me, yan, si Coach Janet. Yan, Coach Henry, o dalawa. Coach Red Rose, Coach Sobay. Di ba nakikinig sila ako? Mga ano na yan, mas matataas pa ang mga sa kanya pero nakikinig. Tapos ikaw, kakasimula mo lang, tutulugan mo na ako. Grabe ka naman. Di naman ako pampatulog. Nawa ka naman sa boses. Pangit na yung boses ko, no? Pero at least di pangit yung mukha natin. Charot lang. Oh, bibili tayo ng condenser o ng mic. Eh, papractice natin paganda yung boss natin. Baka yung iba nahuulat sa, ayan, si Coach Sobay, di ba? Coach Wellington, yan si Joshua, di ba? Coach Joshua, Coach Eddie, Coach Jolo, yan. Coach Chalwell, busy ako, Coach. O, di ba? Coach, nakapag-type pa si Coach Lydia Bibas kahit busy, di ba? Nakikinig pa din, di ba? Ganyan commitment talaga, committed. Ni Jasmine. Shout out kay Jasmine. Nag-cook lang. Oh, di ba? Kahit nagluluto, wala talagang yung, yan, diyan mo makikita yung commitment ng isang tao. Kahit na may ganyan. Yan, di Coach Divina Doro, ha? Yan, sinong hindi nag-comment dito? Babasahin natin yung pangalan. San si Coach Rosalie, hindi nag... Coach, asan ka? Okay ka lang, andyan ka ba? Nakikita ko yung mga hindi nagko-comment eh. Yan, hulaan ko yung ano mo. Naka-short ka, no, Coach Rosalie. Paano mo nalaman, Coach? Ayan, sige, next na tayo kasi, ayan na, okay na. Thank you, Coach. Galing mo mag-advise. Thank you. Thank you din po, Just. Ano lang, natututo lang. Ah, si Lord lang magaling talaga. Yan, Mimi, yan. Tune in lang po kayo kasi dito talaga babaguhin ko yung para maging ano tayo, rich mindset tayo. Kasi ito lang din binigay sa akin ng mga mentor ko. Kasi yung mga mentor ko, kilala niyo ba yung mga mentor ko? Sabihin ko sa inyo. Yan, lahat ng dito sa Libgod, mga mentor natin. Tsaka yung sila Elon Musk, sila Warren Buffett, Jeff Bezos, mga billionaire yan sa buong mundo. Sa kanila ako kumukuha ng mindset. Kung gusto niyo maging normal na tao, gusto niyo ng normal na result, maging average kayo kung ano yung ginagawa ng karamihan ng mga mahihirap ng normal na tao, yung gawin nyo. Normal yan talaga, yung talaga makukuha nyo. Kung gusto niyo mayaman, gawin yung ginagawa ng mayaman. Di ba? Kung ayaw mo maging mahirap, bakit mo ginagawa yung trabaho ng pangmahirap?
Okay lang yan kung ngayon at least alam mo na. Meron ka ng opportunity itong lead good. Bakit di mo trabahuin? Ayan, di ba? Shoutout to my downline. May just downline pala ni Coach So. Ayan, shoutout sa downline mo. Ayan, soon to be leaders mo. Ayan. Kahit duty, oh, naka-duty ako, nag-join ako para maging active ako, di ba? Nakikinig kahit na ano, naka-duty. Thank you, Coach. Kahit konti-konti lang naabutan ko. Ayan, ayan mo, dadabihan natin, Coach Margie. Ayan, so next natin. Ayan, ito pa. Madami to. Itong doubt and pair. Baka abutin tayo ng alas 8. Alam nyo, ito lang yung doubt and pair. Kahit umabot tayo ng umaga dito. Ito lang pag-uusapan natin. Marami to, promise. Just ahead, optional. Yung doubt, di ba? Duda ka sa company, duda ka sa apply mo. Kahit ano pang itsura ng apply nyo, nagdala sa inyo dito, pagkatiwalaan nyo yan, di ba? Kahit tagilid, di ba? On the first place na nauna yan sa inyo, di ba? Mas nauna yan, meron yan experience, mas marami yan nalalaman para sa inyo. Kung ano man yung skills mo, ano man yung trabaho mo, i-set aside mo yan, humble down. Ibaba mo yung pride mo. Hanggat di mo binababa yung pride mo, walang mangyayari. Oh, magaling ako. Ako magaling ako sa trabaho ko sa welder ko sa Japan. Welder ako eh. Nakita ako doon 80K monthly. Pag bumalik ako doon 100K monthly. Bakit ko binaba sarili ko? Kasi gusto ko yung resulta nila. Gusto ko mag-business. Gusto ko time will come na pa-travel na lang ako, 'di ba? Pa-kaway-kaway na lang. Kasi kaya dine-develop ko muna yung skills na ganito. Sunod, dine-develop ko yung kaway-kaway, ngiti-ngiti ka. Kumikita ka. 'Di ba? Ayaw nyo ba nun? Yun yung future nyo. Yun yung future natin. Tingnan nyo lang talaga yung future. Yan, duda ka sa, di ba, sa company, sa marketing plan. Anong pagdududaan mo? Yung commission natin, dumating na kagabi. Thursday night, kung may na-enroll ka. Di ba, yung marketing plan, every time na may na-enroll ka, isang tao, meron ka $25. Meron ba ni isa? Wala, dumarating lahat. Walang delay. Minsan nga maaga pa eh, pag may holiday. Di ba? Madalas duda ka sa sarili mo. Baka sa sarili mo lang. Dapat huwag ka magduda. Sabi nga yung duda, di uunlad. Duda, di uunlad, di aasenso. Tanggalin niyo yung duda. Di ba? Yan, yung fear, di ba? Doubt and fear. Normal naman yan yung magduda ka sa una, pero isang taon ka na, 3 months ka na, duda ka pa din. Normal lang yan. Ang duda, ano lang yung katumbas lang yan, pag-aaral. Para tumaas yung belief mo. And fear, di ba? Yung takot. Madaming hindi na tuloy na pangarap, no, na skills, na career dahil lang sa takot. Madami, no? Kasi yung takot, once na may takot kayo sa puso nyo, hindi nyo nagagawin isang bagay kasi takot kayo. Pero normal lang naman lahat yan, eh. Takot, di ba, sa una, nung bata ka pa, di ba, takot ka tumawid. Di ba, di ka makatawid. Nung na-experience ko dati, takot ako tumawid, eh. Meron pang, buti may umawak sa kamay ko para lang makatawid. Pero nung pangalawa, di ba, alos masagasaan na ako kasi kahit may sasakyan, tumatawid ka na eh. Sa una ka lang din talaga na tatakot. Kasi hindi ka familiar. Kasi may meaning yung doubt and fear. Hindi ka familiar. Unfamiliarity. Lahat naman may first time eh, di ba? Ano yung mga first time diyan? Yung first kiss mo, di ba? Takot ka nun eh, duda eh. Ano yung mga napil niya ng mga first kiss niyo, di ba? Ano yung mga una mong naramdaman? Di ba? Imagine mo. Di mo alam kung saan tatama. Di mo alam kung pipikit ka ba. Di mo alam kung hawakan mo ba. Or, di ba, hindi mo alam. Ano ba mga, i-comment nyo nga dyan para malaman natin. Ano yung naramdaman mo, di ba, nung first kiss mo. Yung first kiss, wag yung, siyempre yung sa second kiss, medyo okay na yun. Pero yung pinakauna, di ba? Kinakabahan ka, nanginginig ka, di mo ma-explain, nilalamig ka, pinagpapawisan. Di ba? Hanggang sa una lang yan, pero di ba nung paulit-ulit mo nang ginagawa, ayaw mo na ng smack lang, eh. Gusto mo, ay, sa noo lang. Di ba? Gusto mo, ano na, di ba? O, alam niyo na. Di ba? Sa una lang naman yung takot tsaka duda. Yan, so next na natin, baka kasi hindi tayo matapos dyan sa doubt and fear. Madami pa yan. Yan, so ang meaning ng, yan, di ba yung pod ba yan? Pod. Hindi pagkain na. FUD, o, di ba yung, ano yan? Yan, nakalagay. Fear, uncertainty, and doubt. Di ba sa mga pabago-bago, di ba? Once naman na hindi mo alam yung isang lugar, isang bagay, takot ka talaga eh. Di ba sa isang madilim na lugar, dadaan ka. Di ba takot ka kasi di ka naman taga doon. First time mo dumaan, mamaya bigla may maghuhugot sa'yo. Bigla ka na lang gawa ng masama doon. Pero pag taga doon ka, di ba kahit madilim pa yan, oh, gabi-gabi ka dumadaan. Kasi certain ka. Hindi yung uncertainty, hindi siya yung bago yung lugar. O sa dagat, di mo alam kung malalim mo bababaw. Di ba takot ka? Kasi hindi mo alam. Pero pagka alam mong mababaw, hindi ka natakot. Kay Live Good, oh, di ba? Basta alam mo na marereject ka, alam mo, hindi ka natakot. Kasi normal na eh, alam mo na eh. Eh paano kung hindi ka na-reject? Ayun, uncertainty always creates doubt.
and doubts creates fear. No, magkasunod pala yan, no? Di ba yung bago, lagi naman meron tayong bagong ginagawa eh. Diba? So, oo na lang yung duda, aralin mo para hindi ka matakot. Itong business, di naman nakakatakot eh. Di naman nakakatakot, kala mo lang. Oo, di naman ako nakakatakot, grabe naman kayo. Wag naman ganun. Ayan, so, ito, meron pala akong tanong, no, sa mga nakakaalam, wag mo na kayo magsagot, ha. Kasi na-topic ko na to noon, no, may mga nakakaalam na kasi, no. Wag muna, ayayin nyo muna sumagot yung mga di pa nakasagot. Meron lang akong tanong, saang lugar ang pinakamayaman, no? Saang lugar ang pinakamayaman sa buong mundo? Anong lugar o saang lugar ang pinakamayaman? Isla or something. Yan, comment kayo dyan, no? Kailangan mag-participate tayo para, yan, isipin nyo, anong lugar or saang lugar yung pinakamayaman sa buong mundo? Walang maling sagot, lahat tama. Yan, shout. Yan, pwede kayo mag-comment dyan. Yes, I am here. Coach Laila. Madami kong nasalihan na networking business. Sana dito ako una. Ayan, sabihin ko sa iyo, Ma'am Jasmine, Coach Jasmine Tago, no? Hindi dito talaga, no? Dito ka talaga angat. Hindi tayo yung traditional na networking na nasalihan mo, yung multiple heads, 'di ba? Yung pagsali mo, meron agad package, bebenta mo para makabawi ka. 10% lang yung direct commission. Dito hindi tayo ganun. Kay Live Good, pagsali mo, 'di ba? 50% direct referral. And one account policy lang. Hindi yung open ka hanggang 7 heads, 'di ba? Yung mindset ka na kailangan mas marami account. Pero dito pwede may pasok yung family mo, pero yung pangalan mo isa lang, di pwedeng times 10, times 20, 31 yung pangalan mo. Magkano ilalabas mong puhunan? Maximum sa kanila 200,000 eh. Hindi mo alam kung paano ka makakabawi. Lalo na kung baguhan ka pa, tinaaral mo pa lang. Naku, kaya ang dami natutrauma eh. After mag-open ng 31 heads, iwan na. Kawawa naman. Dito isang account lang. Active pa yung community natin. Lagi may nagtuturo, may nagtitraining kung paano mag-invite, paano mag-share, motivation, training, back office, di ba, presentation, magdadala ka na ng tao. Napakadali. Tao na lang talaga ang kulang sa community natin. Ikaw, Coach Christian, ang napil mo. Oh, secret na yan. Hindi ko na-try ko. Oh, Coach, sabay block. Yan, USA, China, USA, Japan, cemetery. Ayan, may tumama ng sagot. Ayan. O, tama naman yun yan. USA, China, USA, Japan. Tama naman yan. Pero yan, pinakatama talaga kay ano? Kay Coach Janet Arnoco. Cementerio po ang pinakamayamang lugar sa ano, sa buong mundo. USA saka Japan. Tama naman yan, no? USA saka mayaman naman. Pero yung ano ko, yung point ko, ito talaga. Yung meron talagang tamang sagot. Tama lahat ng sagot niyo, no? Pero ito yung pinaka-point ko. Ang pinakamayaman na lugar ay sementeryo. Bakit, Coach? Kasi nandyan po lahat nakalibing ang mga skills, yung mga hero, yung mga mayayamang tao na wala na sa mundo. Nandyan lahat nakalibing, yung sila Albert Einstein, sa sementeryo, lahat yan sila dyan. Lahat na ng mga matay. Pero madami rin nalibing dyan na skills na hindi na-develop dahil sa doubt and fear. Marami, hindi nila na-develop yung skills nila, yung purpose nila dahil sa doubt and fear. Kaya huwag kayong matakot tsaka magduda. Ang katumbas lang ng duda, pag-aaral. Bigyan nyo lang ng time. Ako, bago ako nakapag-Japan, nag-aaral nga ako, tagal na pinag-aralan ko. Natakot ako, pero normal naman, tuloy-tuloy lang. Okay, matakot and magduda. Aralin nyo lang. And, ayun, oh. Lagi namang merong first time eh, sa pag basta paulit-ulit mo lang ginagawa, di ba? Matututo kayo. Yan sa trabaho mo diyan, di ba? Sa abroad man or sa Pinas ka. Di ba? Kung construction or service crew, restaurant, di ba? Sa bahay ka man, di ba? Or on call ka, di ba? On call cleaner, di ba? Maganda yan, trabaho. Pero sa una, di ba, hindi mo naman yung kabisado. Hindi mo naman alam yan gawin. Pero dahil paulit-ulit, yan yung ginagawa mo, nakakabisado mo na. Ganun lang. Yung business natin, ganun lang din. Paulit-ulit ka lang mag-attend. Huwag ka lang mag-asawa. Kahit nakakasawa na yung mukha ko, di ba, yung mga mukha namin, ni mentor, di ba, ni Coach Red, nakakasawa na yung mukha nila, Mentor Evelyn, Coach Jana, Mentor Jana. Attend kayo. Kasi yung tinuturo nila, iba-iba naman. Tsaka iba-iba, kahit sinong speaker, huwag kayo mamimili. Kasi iba-iba yan ng upbringing. Iba-iba yan ng kalakihan. Iba-iba yan ang pwedeng ituro sa inyo. Kung makuha nyo lahat ng kaalaman nila, di mas magaling kayo. Kasi meron kang kaalaman, meron kang galing, nadagdagan pa ng mga mentors, mga coaches. Nakita dito ng malaki, di ba? Yun yun. Ayan, so patapos na tayo, no? Hang on, no? Konti na lang, no? Mga 1 hour mga ano na lang, 5 minutes and 3 hours. Lakasan ng loob at labanan ng self-doubt. Lakasan nyo lang loob nyo, labanan nyo yung pagdududa sa sarili. Yan, patapos na natin. Yung mga bagay na sabihin sa inyo, yung mga bagay na iniwasan mong gawin, yun pala ang magpapaunlad sa iyo. Kunyari, iniiwasan mo
Ad. Di ba? Iniiwasan mo invite yung kapitbahay mo kasi marites nga. Malay mo, na-convert pala yung pagiging marites. Naging business-minded. Di ba? Ang galing yan eh. Di ba? Yung magaling mangutang. Di ba? Yung sa pag-invite mo sa business, hindi daw alam sasabihin pagka mag-invite sa business. Pero pagka mangungutang, di ba? Walang script-script. Pare, pautang. Di ba? Walang script-script yun. Tapos pag sa business, ayaw nila kasi hindi nila kaya aralin. May mga ano daw. Pero sa pag mangungutang, di ba? Nakakapag-isip ng paraan kung paano mangungutang. O, yun, di ba? Yung mga may utang sa akin yan, shout out dyan sa inyo, di ba? Magparamdam naman kayo. Nagparinig eh, no? Ayan, so, ba, yung, ano, yung clients mo, natakot kang kausapin, di ba? Adin, di ba? Di mo alam, yun na pala yung agila mo, yun na pala yung magiging magpapasabog ng business mo. Huwag kayong matakot. Yung mga bagay na iniwasan mong gawin, yun pala ang papanggas. Ayan, so, malapit na tayo, no? Ayan, so ito pa, no? Ayan, wag mo nang ipagpabukas pa. O yan, yung mga mahilig mag-procrastination diyan, mamaya na, lalo na yung mga hugasin, yung mga pagkakausap sa mga yung mga kaya nyo nang gawin, gawin nyo na. Tulad ng kausapin nyo na yung prospect nyo, di ba? Yung clients nyo, follow up nyo na. Wag mo na ipagpabukas yung kaya mo nang gawin ngayon. Do it now or do nothing. Dalawa lang yan. Yes or no lang. Yan, di ba? Yung imbes na gigising ka na, oh, additional pang 1 hour. Additional pang 30 minutes. Sabi nga na, ayan oh, naubos kasi yung oras. Ayan oh, do it now, do it later. Do it, gawin nyo na ngayon. Sabi nga ng, di ba, alam niyo yung sinabi ng Nike? Di ba sinabi ng Nike? Pag tinatakot kayo, pag nararamdaman ito, advice ko sa inyo sa lahat. Pati rin sa akin, sarili ko. Kasama ko. Kasi kahit ano man ako, meron pa eh. Di ba? Hindi ko naman nasasabi. Kung wala na, baka limaw na ako ngayon. Baka ano na, diamond na, di ba? Lahat tayo meron yan. Kailangan lang, just do it. Every time na nararamdaman mo, every time na kinakabahan ka, gawin mo lang. As long as di naman niya nakakamatay, fatal, gawin mo lang kasi once na okay lang magkamali. Pag nagkamali ka, matututo ka. 'Di ba? Ano lang naman yan eh, either we learn or we earn, 'di ba? Either kumita tayo or matuto tayo. Walang talo basta nagtuloy ka. Walang talo dito. Alam niyo ang talo yung sumuko. 'Di ba? Sabi nga, quitters never win and winners never quit. Pagka nag-quit ka na, 'di ba? Yung mga winner, patuloy yan. Yan sabi ng Just Do It, 'di ba? May yung sa ano yung courage. Sabi daw yung courage is not the absence of fear. 'Di ba? Yung 'di ba? Naiintindihan niyo ba English kasi. Hindi ko ano ba 'yun? Courage is not the absence of fear, 'di ba? Yung pagka ano ka daw, 'di ba kinakabahan ka, hindi daw 'yun yung ano yung gagawin mo dahil hindi ka takot. 'Di ba? 'Yun yung courage. Gagawin mo gagawin mo pag wala yung, gagawin mo lang ba pagka hindi ka takot or ito pa isa. 'Di ba sabi, courage is not the absence of fear. Sabi doon, courage is the courage is doing it despite the presence of fear. 'Di ba? Kakausapin ko yung prospect ko kahit natatakot ako. 'Yun yung totoong courage. Hindi yung gagawin mo lang dahil hindi nakakatakot. Gagawin mo lang kasi sanay mo nang gawin. Ayun nga yung doubt and fear, eh, 'di ba? Courage is doing it despite the presence of fear. Kahit takot ka, gagawin mo. Kakausapin mo yan. Kahit governor pa yan, di ba? Kahit presidente pa yan. Di ba? Kahit takot ka, di yung totoong courage. Di ba? Ano ba yung Tagalog ng courage? Katapangan ng power. Di ba? Gagawin mo talaga. Ayan, so patapos na tayo, no? So, yun. Courage. Tama ba? Kinabisado ko lang kasi yun eh. Mahirap kasi. Yan, tama, no? Sana isulat yun, no? Maganda rin yun. Yan, so ito, basahin lang natin ano, kinuha ko lang dito sa mga business partners natin, pinotes niya, no? You cannot see your reflection in boiling water. No? Kung galit kayo, no? Kumukulo kayo, nagdidilim paningin sa prospect nyo, sa client nyo, wag nyo ihagis cellphone nyo, kaya pukpukin yung cellphone nyo. Similarly, you cannot see the truth in a state of anger. No? Pag galit kayo. Di ba sabi nga, pag galit ka, para ka daw umiinom ng lason, tapos ang wini-wish mong mamatay, yung kagalit mo. Di ba? Iniinom ka ng lason, tapos pinagdasal mo mamatay yung galit mo. Di ba? Ikaw lang din yung kasi galit ka eh. Pag galit po kayo sa isang tao, kayo lang yung nagdadala ng bigat. Anong pakialam sa inyo ng tao kung lalo yung may ano kayo, prospect kayo. 'Di ba? Ni-reject ka, 'di ba? Tapos ni-reject ka, kaibigan mo, best friend mo pa, matalik mong kaibigan. Hanggang gabi pagtulog mo, siya pa rin ang iniisip mo, hindi ka na niya iniisip. Huwag ka nang magalit sa kanya, normal 'yun. You cannot see the truth in a state of anger, 'di ba? Pag galit kayo. And huwag kayo gagawa ng decision na galit kayo or mas sobrang saya niyo. Dapat normal lang.
Kasi minsan pagsisihan nyo yung ano yung bagay. Lalo yung may nasabi kayong masama, hindi sumali sa inyo, tapos sinabihan mo na habang buhay ka na magiging mahirap. Wag po kasi once na yan na close-minded man yan before, no means not now. Hindi pa ngayon. Maybe 1 year after 2 years. Kasi may mga ganun eh. Ni-invite nyo na kasali. Sunod pa. Wag nyo awayin. Kasi pagka hinaway nyo na yan, tapos nakita na live good, maganda pala. Kasali yan sa ibang tao, hindi na sa inyo. Kasi nakita na yung ugali natin, pangit pala, di ba? Kailangan master your emotion. Hindi kayo mabilis magalitin, di ba? Dito kasi haba yung ano nyo, haba yung pasensya. Mabuti pa nga yung ospital, no? Merong patient eh. Tayo wala. Di ba? When the water calms, di ba? Clarity comes. Pagka, di ba, malinaw na, nakapag kalma ka na, galit ka, kalma ka lang. Linaw yan yung mga decision mo. Di ba? Ayun, pangsa naman, pagka sobrang saya natin, di ba? May pera ka, nanlibre ka, na-realize mo, naubos mo pala yung pera mo kasi sobrang saya mo eh. Huwag din kayo mag-desisyon na sobrang saya. Isipin nyo muna yung mga gastusin, budget nyo, okay yung manlibre. Okay yun, pero isipin nyo muna rin yung inyo, sarili. Kasi sabi nga rin ng mentor ko, no? Ito, isipin nyo lang, paano, pag may nalulunod, paano mo sasagipin yung ibang taong nalulunod kung ikaw nalulunod din? In short, tulungan mo muna yung sarili mo. Kailangan, marunong kang lumangoy. In short, aralin mo muna yung business. Kung gusto mong tumulong talaga sa ibang tao, gusto mo talaga i-share. Di ba? Ngayon, iba-iba tayo na, ano, kanya-kanya tayo na understanding. Kakatin natin mo ng training, yung understanding mo lumalawak. Pag naiintindihan mo na yung business. Ayan, so, ayan, no, huwag kayong maging ganyan, ha? Huwag kayong maging Incredible Hulk, kulay green, no? Sino yung ganyan? Sino yung green dito? Sino yan? Ayan, dito pala si Mentor Evelyn Bernal. Nahiya naman ako, ating girl on par. Ayan, sino pa ba yung mga nandyan? Next na natin. Ayan, no, kailangan ganyan. Sino ba to? Parang si ano to, ah. Sino to? Huwag natin magsabi, baka pag magalitan tayo. Yan, yung kalbo. Yan. Kailangan peace lang, di ba? Peace. Ayan, peace lang. Mag-ano kayo, mag-meditate kayo. Nakakatulong yan pag umaga, pagkagising nyo, may mga guided motive ng ano eh. Tawag doon, motivation or tuwing umaga, meditate. May mga guided sa YouTube, 12 minutes, 15 minutes. Pwede yan kung sobrang sama ng gising nyo. Mag-meditate kayo. Pikit kayo 12 minutes. Ano ba naman yung 12 minutes, 15 minutes? Sabi nga din ng mentor ko noon. Dahil mo naman mentor coach, di na tumigil yan. Sabi niya, if you win the morning, di ba? If you win the morning, you win the day. Kung pagising mo, maganda na yung mood mo. Buong araw yan, maganda na. Pagising mo, nakabusangot ka, di ba? Pangit yung mangyari sa akin ngayong araw. Tulog ka ulit. Malay mo, pagising mo ulit, di ba? Okay, tulog ka 5 minutes. Then, if you win the morning, you win the day. Kung maganda yung morning mo, buong araw na yan na maganda. And wag kayo papayag na ano, makuha ng ibang tao yung peace niyo, yung peace of mind dahil may galit kayo. Sarili niyo, wag niyo silang hayaan na makapasok sa inyo. Dapat meron kayong peace of mind and focus lang sa sarili niyo, sa growth niyo, sarili. Yan, so, yan, tanong ko, bakit ka nagpapayaman? Ano, para sa dream house, para sa makapag-travel, para makatulong, para sa future ng pamilya. And nga, pa-comment nga ako dyan, bakit ba kayo nagpapayaman? Baka hindi nyo alam eh. At least meron kayong parang DPSY. DPSY kasi yan eh. Yan, mga coaches, partners sa mga nakikinig dito, no, kung sino man yung nakikinig. Bakit ka nagpapayaman? Pwede po bang i-comment natin dyan para mabasa ko, no? Ay, ano yun, coach? English na. Yan, sige, para makatulong. Di ba sabi ni Coach Henry, sino pa yung mga nagde-declare ng DPSY nila dyan? Basahin natin. Para sa future na magiging pamilya, di ba? Para magkaroon ng bahay coach, di ba? Yan, lahat tayo. Financial freedom and help my family and others, di ba? Sabi ni Coach Sobay, yung DPSY niya. Kayo, sino pa bang dito? Busy ba lahat? Yan, sige, antayin ko yung comment niyo. Okay lang, kahit abutin tayong alas 6, basta mag-type lang kayo dyan. Yan, shoutout ko muna. Si Meta Evelyn Bernal. Yan, yung friend ko, yan, di ba, nakikinig siya, si Bastes, Lorieta Duba, si Bang, yan, Coach Jasmine Tago, yan, si Coach Wellington, comment nyo dyan, babasahin natin, Coach Maximo Tiano, yan, si Coach Michelle, si Sheng Sheng pala. Coach Letisa Osaraga, di ba? Si Coach Marja Villar, ano pala, dito pala si Coach Chiling Silo. Coach, how are you? I'm fine, thank you. Yan, kamusta ka, Coach, dyan? Coach Mary Jane Kalimlim. Tuloy-tuloy lang tayo. Wala namang overnight success eh. Continue talaga yung journey. Yan, sino pa ba dito? Yan, si Coach Michelle Sandaran.
Mary Jane Calin, di ba si Maria Ganda, nandito pa yung mama ko, di ba? Paluin na ako niyan. Oh, umuwi ka ng bata ka. Hindi ka na umuwi. Coach Red Rose, di ba? Coach Jolo Ramil, bilang ngayon Coach Charvel. Yan si Coach Joshua, si Coach Lydia, Coach Rosalie, Coach Henry, Coach Divina, Coach Eddie, Coach Janet, Coach Red Rose, Coach Sobay. Ayan, basahin natin yung mga nagdagdag na nag-comment. Sino pa ba? Yan, 12 others, Coach Seldy, di ba? Para sa kinabukasan ng pamilya ko, di ba? Jasmine Tago. Para sa future ng family and financial freedom and time freedom, sabi ni Coach Lydia. Kumusta, Coach? Ayan. Kamusta po? I'm good. I'm fine. Thank you, Coach. Ayan, so next natin. Ayan, so para makita nyo lang yung aking dream house, yung aking dream board, or bakit ko ba to ginagawa? Bakit ba ako nandito sa Tacloban? Bakit pwede ko naman tong gawin sa ano, 'di ba, sa amin? Bakit ba? Kasi mahalaga yung environment eh. Comfort zone ko kasi yung family ko. Pag sa kanila ako, di na kami siyempre, gagala na lang kami yan, mag-bonding na lang kami yan. Siyempre, masaya eh. Pero dahil meron akong goal, sacrifice. Ano ba naman yung mag-sacrifice ka ng 2 years, sabi mo ng 5 years? Diba meron nga dito, ilang taon na kayong abroad? 10 years, 20 years. Diba hanggang ngayon, di nyo pa rin naman kasama pamilya nyo. Ano ba naman yung mapupuyat ka ng 2 years, 5 years? And tagal naman natin puyat. Ano ba naman yung masaktan ka, mapuyat ka, mapagod ka, ma-reject ka? Kung yan naman na nag-aantay sa inyo after 5 years, ayan. Meron kang health is wealth. Number one po, no? Kahit nasan man kayo ngayon, no? Sana nasa health is wealth kayo. Health is wealth. Ayan, family ko, di ba? Mama ko, daddy ko, kuya ko, yan, nasa Korea, ito nasa, bumalik na sa Asia, di ba? Seaman, yan, dalawang kapatid. Yan. Yan, then magkaroon din ng libro, library, sarili kong library. Ayan yan, magkaroon ng sariling, simple lang, no? Simple pa nga yan, eh, di ba? Magkaroon ng bahay, di ba, na may, ano, sinimplihan ko na lang yan, pero more pa yan, no? Yan, kung ano yung talaga yung, ano ko, yung deepest way ko, mga bahay, yan yung nasa likod ko. Yan talaga yung magiging property ko pagdating na araw, yung mga building na yan. Ang dami ng coach, ay nasa likod ko. Yung background ko, yan ang mga, ano, magiging properties ko. Mga investment assets, di ba? Yan yung aking Lamborghini. Ayan, yung green. Green talaga. Meron na ako niyan, maliit pa lang. Yan, kulay white kung nakikita nyo. Ano yan? Lamborghini Countach LPI 800-1. Nasa ano yan? May 200 million pesos. Yan. Ayan yung akin. Dinideclare ko yan kasi may power ka sa declaration. Di man ngayon, time will come. Malay mo, after 10 years, di ba? Mangyayari yan. Basta tuloy-tuloy ka lang. Improve mo lang yung sarili mo. Personality develop. Yan, makapag-savings, di ba? Dream board, makapag-travel around the world, magkaroon din ng mga apartment. Meron akong nagagawa niyan dito Pero itong sakit siguro, wala pa, mahal niyan eh. Pero di ba, time will come. Maganda kasing magsimula sa ganitong industry. Yan, galingan mo. Yan, ito lang masabi ko sa inyo. Galingan nyo. Galingan mo, wag mo silang bibiguin. Yan, kung sino may nag-aantay success nyo dito. Galingan nyo po. Galingan nyo. Okay lang ba yung gagalingan natin? Yan. Hindi naman to para sa upline mo eh. Para to sa'yo. Para to sa sarili mo. Dito, dito para sa upline. Para sa sarili nyo to. Para sa atin. Para sa akin. Para sa'yo. Ngayon, galingan nyo po. Yan. Kasi meron dito, di ba? Yung iba, ano, malaki na yung anak nila, di nila nakasama, di ba? Malayo sa pamilya. Sa picture lang nakakausap. Sa picture lang nakikita ang tumanda, graduation, di nakaka-attend. Ngayon, ganun. Hahayaan nyo ba? Merong opportunity, hahayaan nyo ba na habang ako kaya din ako bumalik ng abroad, alam nyo ba kasi ano. Nung unang ano ko, yung unang alis ko, nung unang pa-Japan ko kasi ano, ako kasi mabilis kasi ako umiyak. Nung unang pa-Japan ko, hinatid ako ng daddy ko. Hinatid ako ng daddy ko, tinutulak ko yung ano, yung lagay ng mga bagay, tinutulak ko. Papasok na ako sa airport. Nakita ko, inahatid ako. Di ba? Na-experience niya yung mga nag-abroad. Kung may naghatid sa inyo, baka wala naghatid sa inyo. O jowa nyo, pinakamasakit minsan pamilya. Mabigat yan yung aalis ka, abroad ka. Para naman lahat, pera lang naman ang dahilan, di ba? Maging practical tayo. Pera lang naman dahilan kaya tayo nag-abroad eh. Bakit kung kaya naman kitain sa Pinas, meron namang opportunity, bakit di natin gawin? Bakit di natin pagtulungan? Ayun nga, so nung hinatid ako ng father ko, nung ng daddy ko, tulak-tulak ko yung ano, hindi na ako lumingon. Hindi na ako lumingon. Hindi na ako lumingon sa likod. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit di na ako? Kayo ba lumingon pa kayo? Tiningin niyo pa yung naghatid sa inyo pabalik?
Di ba? Ano yung emotion? I-comment nyo nga dyan kung ano yung emotion. Bubuksan ko lang ilaw kasi madilim eh. I-comment nyo nga dyan kung ano yung emotion na na-feel nyo. Yung mga nag-abroad, mga naka-experience, di ba? Yung inaatid kayo ng pamilya nyo, hindi na ako lumingon. Wait lang, buksan ko yung ilaw. Madilim kasi. Ayan, kasi madilim na. Ayan, ano ba yung na-feel nyo? Ako kasi iba yung na-feel ko eh. Malungkot, o sabi ni Coach Janet, di nasakit sa panam kahit nagpunta lang ako ng pamilya natin ako sa, di ba mahiya, pamilya lang sa ano niya, Manila lang yan. Hindi ako mahina, ayaw kong tumuloy, o di ba? Hindi ako lumingon kasi mas miss ko sila at napayak lang. O, di ba sabi ni Coach Lydia Vivas, homesick. Alam niyo kung bakit di na ako lumingon? Kasi alam ko na yung mata ko, di ba? Luluha yung mga mata ko. Nang di ko na, luluha talaga, ang bigat talaga, luluha yung aking mga mata. Iiyak ako. Kaya hindi na, sabi ko nakita ko na opportunity, gagawin ko na kahit mahirap. Nasa Pinas lang ako. Gagawin ko na, sabi. Kaya nung nakita ko tong Live Good, nag-decide talaga ako na mag full time. Ano ba naman yung kesa naman tumagal ka dyan ng gaano katagal? 20 years, 30 years, 40 years. Okay na yan. Kung tumagal ka nang dyan, gawin mo na tong Live Good. Trabahuin na natin, pagtulungan natin. Attend ka ng training, paturo ka. Magpa-guide ka, gamitin mo yung mentor mo. Huwag kang maging, ano, di mo kaya lahat mag-isa eh. Di ba? Sabi nga, no man is an island. Patulong ka. Siyempre, develop mo din yung sarili mo. Mixed emotion, sabi ni Coach Wellington. Ano, sabi ni Coach Sobay, masakit. Di ba? Mabigat ang loob, Coach. Di ba? Sobrang sakit. Di ba? Sobrang sakit. Kasi na-experience ko yan eh. Iyak ka talaga noon pagka mapaisip mo. Kahit naman matibay ka eh, di ba? Malakas naman tayo. Kaya nga tayo nag-abroad, matibay tayo. Pero, mga ano talaga, mabigat talaga. Kaya din ako, ano. So, kaya sabi ko, gagawin ko na itong lead. Whatever it takes, sabi ko, ano man ang mangyari. Goal ko, maging successful talaga dito sa business. Kahit abutin pa ako dito ng 10 years, malabo na yun. 2 years lang kaya na eh. Depende kasi sa'yo. Ilang taon na ba tayo? Mag-live good man tayo o hindi, lilipas yung 5 years. Kaya sabi mo 5 years time na lang bago ka maging diamond. Magkano na kinikita ng diamond? 200, 300, 400K monthly. Half million naman, diamond ka. Meron na nakagawa ng 6 months eh. Wala pa tayong 2 years, ang dami ng diamond eh. Bakit kaya nila? Bakit tayo hindi? Tao din naman sila, tao din tayo. Di naman sila alien. May paa sila, may paa ka. May mata ka, may mata sila, di ba? May tenga. Pare-pares lang. Bigas din naman kinakain nila ay kanin, kanin. Luto na eh. Kanin pala kinakain nila. Di ba? Bakit di natin kaya? Bakit sila kaya nila? So, kailangan lang natin mag-training. Motivational training, personal development, then apply. Learn, apply, learn, apply, learn, apply. Wag puro learn. Kasi ano yan, mawala. Learn, apply, learn. Huwag kayong matakot. Take action. Di ba yung sinabi ko kanina, the distance between your reality and your dreams or your goals is called discipline or action. Actionan nyo lang. Huwag kayong matakot. Ayan, itong training ko, no? Motivation can make you start, but you need discipline and consistency to finish it. So, ito ang tanong ko sa inyo bago ako magtapos. Sinabi lang din to sa akin ng mentor ko eh. Ito yung tanong ko, tanong yung sarili niyo. What if hindi kita na-inspire? What if wala ka natutunan sa akin? What if wala ka narinig sa akin? What if wala ako dito? Magsusumikap ka ba? Gagawin mo ba yung live good? Dapat, kahit di mo ako narinig, kahit di kita sinabihan, kahit di kita tinuruan, gagawin mo pa rin. Kasi malinaw sa'yo yung goal mo, yung sumali ka dito. Kahit wala ako. Kahit di nyo ako narinig, isipin nyo lang na hindi ako nagturo. Tanungin kita, gagawin mo pa rin ba si live good whatever it takes? Kahit di mo ako narinig, kahit di ako nagturo, di ako nag... Kasi yung sinabi ng mentor ko eh, what if oo nga, no? What if hindi ko pala siya narinig? What if hindi pala... Hanapin niyo yung sagot. Yung sagot, diyan ko sang bibigay. Hanapin niyo yung sagot. Di ba? Seek and you will find. Ask, believe, and you will receive. Diba? Nag-ask ka, hindi ka naman naniwala. Di ba? Ask, believe, and you will receive. Seek and you will find. Diba? Ayan, so, yun lang, no? Tapos na tayo. Ayan, so, ano yun? I hope you learn and let's enjoy the process. See you all at the top. Yan, thank you so much. Live good. Arigato gozaimasu. So, yan, mag-stop sharing na ako. Ayan, so may mga katanungan ba ni naguluhan sa topic. So sana nakapag-iwan ako sa inyo, nakapag-inspire, natuto, maraming babaunin, no?
Kung nanghihina ka man, okay lang yun, normal lang yan. Enjoy mo lang yung ano, saya kaya. Saya kaya na mag-aral, matuto, lalo na kung part-time mo lang itong ginagawa. Meron kang yung sarili mong income dyan, no? 30,000, no? Gawin mo to part-time. Kasi meron dito OFW kumikita 7,000, 6,000 per weekly. Siyempre, di yun, ano, may mga ginagawa yun sila. So, kailangan, wag mo i-compare yung sarili mo. Di ba, laging tinuturo ni Coach Redro sa atin, no? Wag mo i-compare yung sarili mo sa ibang tao. Kasi once na kinonfirm mo yung sarili mo sa ibang tao, manghihina ka. Kunyari, compare ko yung sarili ko kay Coach Red. Hindi manghihina ako. Sa mas mataas sa'yo, wag mo i-compare. Or let's say, compare ko naman yung sarili ko sa mas mababa sa akin. Magiging mayabang naman ako. Sabi ni Coach, totoo talaga yun. Ang i-compare mo lang yung dating ikaw. Yung dating ikaw, ano ba, nag-improve ka na ba? Ang goal mo lang dito, maging better and better and better every day. Matuto ng matuto ng matuto. Walang magaling. Meron lang, si Lord lang magaling. Meron lang tao natututo. Lahat tayo natututo lang. And continuous learning. No? And with that, thank you so much again. Yan, ako po si Christian Biluan, nag-iwan sa inyo ng katagang word of wisdom ko. In every problem, there is opportunity. Kung di nyo na ma-solve yung problema, hindi na yung problema. Kasi ang totoong problema, nasa-solve. And lahat ng tao sa mundo na nabubuhay may problema. Kung wala ka ng problema, baka malamig na yun na ano, di ba? Lahat ng tao may problema. Kung wala kang problema, wala na, di ba? Kasi solve niya yan. And ang problema, naniniwala ko, hinaharap yan. Hinaharap yan, hindi po yan tinatakbuhan, hindi po yan tinatalikuran. Ang problema, nakadesign para tumibay ka, para matuto ka. Yan, so let's face our challenges, di ba? Our clients, our prospects, kausapin na natin yan, di ba? And to God be all the glory. Yan, see you all at the top. Yan, thank you so much. Yan, binabalik ko na sa ating napaka-energetic, di ba? Napaka-batang-bata, di ba? Sobrang sigla, di ba? Si ating Coach, si Coach Janet Arnoco. Coach, sa'yo na po ulit ang mic. Take it away. No? The mic is yours. Ayan, 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 ayan. Napakaraming learnings.